Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video ay meron nga sa aking nag-PM at reviewin ko daw itong si... Dahil dito is legit nga na installment mo siyang pwedeng bayaran. At ang bongga pa ay 0% siya para sa mga first time user. At instant approval daw in a minute. At nagpapaloan din to ng 1,000 up to 30,000 pesos. At syempre, pwede nyo makuha yung ilaloan nyo dito papunta sa may GCash wallet nyo. So kung interesado kayo, ay panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa may GCash giveaway ko worth of 1,500 kada buwan yan at sa may cellphone giveaway ko for the month of December. Kung paano sumali ay kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-uploads ko at huwag mo akong kalimutang i-PM sa may Facebook page ko. Pero kung ngayong araw ka na nga nangangailangan ng mauutangan online at may 0% interest nga din sa may unang loan nyo, ay may nilagay akong links dyan sa may description box sa ibaba at sa may comment section. Pero bago kayo mag-agree sa may loan nyo, ay basahin nyo muna yung loan details. So ayan, simulan na natin. At ito na nga yung re-reviewin natin, si Peso Ready online lending app na may 4.2 na ratings. Ayan, get up to 8,000 with 0% interest para sa mga bago. At 30,000 pesos naman para sa mga repeat borrower na. At isang valid ID lang din ang kailangan. So dito meron silang example na pag kayo daw ay nag-loan ng 10,000 pesos, ayan, pwede nyo itong bayaran ng up to 90 days. At ang pinakakabuuan ng babayaran nyo is 14,500 at mahahati daw to sa may tatlong repayment. At ayun, 4,500 ang interest fees, no other debt payment. So ito yung pinaka-example nila. Well, maganda nga din talaga kung ito ay legit na installment. Well, mag-decide na lang din kayo mamaya pagka ipinakita ko sa inyo yung iba pang details dito. At ito naman yung mga valid IDs na pwede sa kanila. Ayan, pwede kayo mag-present ng driver's license, GSIS, SSS, Teen Passport, PRC, UMID, Postal ID, PhilHealth, Voters ID at PhilSys ID. Ayan, kainaman din dito is marami kayong pamimilian na ID, hindi yung puro government ID lang. At 18 years old pataas din ang pwedeng mangutang dito. At syempre, kailangan ikaw ay self-employed or meron ka talagang pinagkakakitaan ng pera. Ayan, meron kang trabaho. At ayan na nga, mag-sign in na tayo. Syempre, ilagay muna natin ang ating phone number at OTP. So yan, lagay lang natin yung full name natin at birthday, saka gender at email. And next na tayo agad. At next naman, ayan, kung saan tayo nakatira, ayan, province, city, municipality, at ang ating full address. At next naman, ayan, social status or occupation. Mamili lang kayo dito, ipa-flash ko na lang din. At monthly income, lagay nyo din dyan. And contact person, ayan, mobile phone, isa. So dito, isa lang yung contact reference na hiningi. At ngayon, mamimili na nga tayo ng ID. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina. Ayan, pipicturean lang natin yung harapan. At magsa-selfie din tayo, hawak yung ID natin. At ngayon, pipili na tayo kung saan natin mare-receive yung ilo-loan natin dito. Pwedeng bank account or e-wallet. So, meron nga sila ditong note na pagka bank account ay, ayan, plus 100% yung chance ng approval natin. Pero ako ay e-wallet lang gagamitin ko. At meron nga dito lumabas na funds will be remitted through InstaPay nga daw immediately after approval. So, yung fee daw is charged by our payment provider. Ayan, meron dito nakalagay na kailangan nating i-confirm. Meron silang service fee na 0 lang. At yung disbursement fee nga is 45 pesos. So, dito may nakalagay na net proceeds. Pagka 1,000, yung credit limit mo, ang mapupunta lang sa'yo is 955. At kung 2,000 pesos naman, 1,955. Kung 3,000 naman, 2,955. At kung 4,000 naman, 3,955 at kung 5K naman ay 4,955. Meron din dito ang effective monthly interest rate na hindi siya naka-fix. Depende to sa may amount at sa may haba ng pagbabayad mo. So dito may nakalagay na 14.14%, ayan, 6.91%, 4.57 at ayun, monthly na to. At yung prolongation fee rate naman is 28%, ang laki, from the remaining principal. Ayan, meron din silang service fee na 0.5% at late payment fee na 5% per month. Ayan, ang kabuuang loan mo sa kanila. So, kung bangko naman pipiliin mo, ayan, marami dyang bank na pwede kang pamilian. At mas mataas nga yung chance mo na maaprobahan pagka bank ang pinili mo. So, yun, get money na natin agad. At sending application na tayo. At dito kailangan pa natin maglagay ng, ayan, password para sa ating personal account.
At eto na nga yung resulta sa aking application. So, dito ay hindi ako na-aprobahan sa may Peso Ready for 1,000 pesos. Ayan, kailangan daw bumalik ako ng 1 week after submitting the initial application. So, dito, iniisip ko bakit kaya hindi ako na-aprobahan. Siguro dahil hindi ako naglagay ng mga optional kanina at Gcash wallet yung inilagay ko. Saka siguro sa may ID na ipinresent ko sa kanila. Pero, syempre, tingnan muna din natin yung mga ibang experience ng mga nakapag-loan na talaga dito. So, dito nga may nag-comment. Ayan, yung second loan daw niya ay 4,000 at babayaran niya to sa loob ng 14 days. At yung tubo is 1,120 at yung third loan niya ay 4,000 pesos at yung tubo is 1,800 for 30 days naman. So, lumalabas dito na pwede mo nga siyang bayaran ng up to 30 days. At dito naman pag nag-loan ka ng 5,000, magiging 7,250 after a month. Ayan. Sa loob nga ng isang buwan. At dito nga is meron ding nag-comment na, ayan, 15 days na daw siyang delay dito sa Peso Ready. 6,000 ang loan niya at buo daw niyang na-receive at walang kaltas. At dito nga, nag-search ako para doon sa may mga hindi nakapagbayad. At na-overdue nga dito sa may Peso Ready. Meron dito mga nakapagsabi na may mababait na agent at meron din namang hindi. So dito sa may mga mababait ay pwede mo silang mapakiusapan daw. Basta hindi ka makakapagbayad doon sa may due date mo, aabisuhan mo sila agad. At meron din naman nga mga agent na talagang sesendan ka ng mga kung ano-anong pananakot para lang mapiga ka at mapagbayad ka doon sa may inutang mo sa kanila. Pero kung ako naman nga yung tatanungin nyo, mas okay nga na mangutang na lang kayo sa may kapamilya nyo, ayan, sa mga talagang malalapit na kaibigan nyo para wala na kayong harassments nga na matanggap at walang pananakot galing nga sa mga ganitong klaseng agent. So hindi na kayo makaka-receive ng ganyan pagka talagang sa kapamilya kayo lumapit or sa mga talagang totoong kaibigan nyo. So ayan, pwede nyo silang mapakiusapan at syempre mas maliit ang tubo. Kaya ayun, basta maging good borrower lang kayo, i-accept nyo yung loan nyo kung talagang kaya nyong bayaran doon sa may due date na yon na ipinakita sa inyo. At kung hindi naman is wag nyo na i-accept para wala na kayong maging problema. So dito naman sa may Peso Ready is wala din ako nakita na na-post sa may social media pero legit nga na may pangaharas at ayan, pati email, i-email din nila kayo. So kung na-experience nyo na din mangutang dito sa may Peso Ready is i-comment nyo na din dyan sa may comment section para mabasa na din ng iba at maging aware sila kung ano ba itong si Peso Ready. So, para sa akin, okay ako dito dahil, ayan, hindi lang siya basta 7 days, pwede mo siyang bayaran ng up to 1 month. So, kahit hindi ako na-aprobahan dito is okay lang din dahil, ayan, ang mahalaga is, at yung iba nga is buong natatanggap yung inaloan nila dito. So, that's it for today's video. Thank you for watching!